Ako, eto na. Mga kababayan, ito ang pinakamalaking tanong ngayon. Di ba? Hindi kami maniniwala sa sinungaling na katulad mo. Alam mo, Flores GTV, wala din naman akong pakialam kasi hindi naman kita hinikayat na maniwala ka sa akin. Bakit? Sino ka ba? Di ba? Hindi ka kawalan sa akin. Di ba? Sa 3,000 plus ba naman dyan, magpo-4,000 na tayo, tapos ikaw lang ang hindi maniniwala. Wala akong pake. Wala nga akong pakialam na tumaas ang ratings ni Sarah. Bakit? Nung tumaas ba ang ratings ni Sarah, nakalaya si Digong? Di ba hindi? O, wala akong pake. Diba? Wala kaming pake na yung mga DDS dyan na hindi maniniwala sa amin. Panuurin nyo na lang. Dati nga, di ba, ano ang sabi ninyo sa amin? Hindi kayo naniniwala kasi hindi si Kibuloy at saka si Digong makukulong. Putang ina, nung nakulong si Digong, di ba ang sabi nyo, boss, dali-dalian mo yung ICC mo kasi baka mamatay pa si Digong. O ngayong nakulong si Digong, di ba? Anyari, nga. Ngayon na nandoon na sa ICC si Digong, anyari, kumusta kayo? Ilang beses, boss, ang tagal ng ICC mo. Oo, sa helmet lang yan nakikita. Ngayong nakulong si Digong, asan yung helmet? Tapos sasabihin na naman, Kent, kailan ka magilit ng leeg? Uwiin niyo muna si Digong. Bakit ako magigilit na hindi niyo pa nga napauwi yung idol ninyo? Ito na. Speaking of Digong, baka magulat kayo. Sara Duterte? Baka isa sa arestuhin ng ICC? Alak ka! Diyos mio Marimar. Baka magulat kayo si Sara Duterte. Isa din pala sa arestuhin ng ICC. Tandaan ninyo, siyam pa katao ang may warrant of arrest. According kay Attorney Conte ng ICC, siyam pa katao pero ipupusta daw ni Attorney Cristina Conte ng 100 pesos, si Bato ang sunod na arestuhin. So, posible ba na sunod ni Bato si Sara? Posible ba na magkasabay si Bato at si Sara? Nako, eto na, mga kababayan. Speaking of arestuhin ng ICC, sabi pa naman dito ni Arturo Las Cañas, si Sara Duterte daw ang pasimuno ng Oplan Tukhang. Nako, posible ba na si Sara sunod na arestuhin kasama ni Bato? Panoorin nyo ito. Eto na, mga kababayan. Intay-intay lang. Naglo-loading pa. Eto mga kababayan. Las Cañas. Ayan Las Cañas says BP Sara behind Oplan Tukhang in Davao City. Ako, nagsabi pa naman ako mga kababayan. Sasabihin na naman nila yan, ang tagal naman arestuhin si Bato. Baka makapisto. Di ba? Lunis ng pagkabuhay. Malay natin pagkatapos ng eleksyon. Nako. Sabi ko pa naman sa inyo. Sabi nga ni BBM, huwag kayong maniwala sa mga bulaang propeta. Pero maniwala kay sa akin. Kasi si Digong, inaresto, nagkatotoo. Di ba? Diyos ko. Kailan ako nagsabi sa inyo na si Digong aarestuhin yan kasi guilty siya sa crimes against humanity sa People's Tribunal? Sabi ninyo, boss, ang tagal naman ng ICC mo. Saan na yung ICC mo, boss? Ngayon, papaniwalaan nyo ako. Kailan nyo gusto? Tapos ng Semana Santa o pagkatapos ng eleksyon? Eto na. Las Cañas says, BP Sara behind Oplan Tukhang in Davao City. Sabi ni Arturo Las Cañas noong January 31, 2024. Ito na. Kent, na-stroke daw si Roque. Pangit na balita yan. Dapat, ang gusto kong mabalitaan, namatay na si Roque. Yun ang gusto ko. Pero stroke lang ang balita. Hindi na bago sa akin yan. Bakit? Mataba ano bang gusto niyo mangyari kay Roque? Napaka-imposible naman na si Roque nabulunan. Alam na natin na pag na-stroke si Roque, acceptable at sabotable na yun. Mataba hindi ko gusto yung magbalita na stroke. Sabotable na yan, understable na yan. Di ba? Given na yan. Bakit? Mataba. Ikaw ba naman butete? Di ba kadalasan sa mataba inaatake o wala naman kayong nabalita ang mataba namatay at nagkirig-kirig.
Oo, high blood eh. Natural yan, ma-stroke. Si Fernando po nga hindi mataba, pumutok ugat sa liig. Si Roque pa kaya. Eto na, mga kababayan. Pakinggan natin si Arturo Las Cañas. Pareho nang nahaharap ngayon sa kontrobersya. Ang dalawang pareho nang nahaharap ngayon sa kontrobersya. Ang dalawang pinakamatataas sa leader ng bansa. Matapos ang akusasyon kaugnay sa iligal na droga laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Si Vice President Sara Duterte naman, inakusahang nagpasimula ng Oplan Tokhang nung siya'y mayor pa ng Davao City. Inilahad yan ang nagpakilalang dating miyembro ng... Nako! So, kung si Sara Duterte, ang pasimuno ng Oplan Tokhang, so maraming namatay. Pag maraming namatay, kailangan niyang managot. So pag maraming namatay, may nanagot, makukulong siya. Pakinggan ninyo si Arturo Las Cañas na ngayon ay nasa ICC na. At siya nga ang isa sa mga witness. Ma'am Miriam de los Santos, maraming salamat sa iyong $10 Hong Kong super sticker. Thank you so much. Eto na, mga kababayan. Posible nga ba na si Sara kasama sa arestuhin ng ICC? Nako, manakit ang panga ninyo ngayon. Yari ka pusit. Itim talaga ang sasanib sa'yo. About that squad sa pre-trial investigation ng International Criminal Court. Dawit din sa mga alegasyon ang leader ng Kingdom of Jesus Christ na si Pastor Apollo Kibuloy at ilang nakaupong senador. At yan po ang tinutukan ni Salima Refran. Patay. Dawit si Sara, si Kibuloy, at ilang mga nakaupong senador. Sino ba yung senador na madikit kay Sara? Si Bongo, si Bato, si Kibuloy. Hala! Ginoo ko tabang, Jesus ko Mariusip, in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Amen. Madawit daw si Bato, si Bongo, at si Kibuloy. Yun na nga ang sinasabi ko, nakulong na nga, makulong pa ulit. Upgraded lang. Si Kibuloy nakulong sa Philippines. Upgraded lang ang pagkakulong. Dadalhin sa Netherlands. Naku po mga kababayan, magsama-sama sila doon. Pwede na sila magtayo ng clan. Nako, in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit, Amen. Alala niyo si Kibuloy? Sabi niya ganon, sabi nga ni Eli Soriano, putang ina, hindi ganon magdasal. Hindi maintindihan ng tao kung anong pinagsasabi niya. So ipagpatuloy natin bago ko ipagpapatuod sa inyo kung paano si Kibuloy sabi ni Eli Soriano, putang ina, hindi ganun yan. Walang ganun na tinuturo sa Biblia na magdadasal ng ganun. Oo, para siyang baliw. Eto na. Panawagan ko po sa Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Na mag-ingat po at wag po magkumpiyansa talaga sa halimaw ng Davao na si Rodrigo Roa Duterte at yan. Halimaw ka pala, Digong eh. Halimaw ka pala ng Davao eh. Wag daw magtiwala si BBM sa iyo eh. Halimaw ka pala eh. Kaya pala eh. Sabi mo, stupid God eh. Kaya pala, halimaw ka pala. Nako. Allegedly Vice President Sara Tambaluslos Duterte. Sara Tambaluslos. Mga traidor po ito. BBM, Pangulong Bongbong Marcos Jr. Huwag ka daw magtiwala sa halimaw na Duterte at Sara Duterteng Tambaluslos. Eto na, Tambaluslos. Si Sara pala ang Tambaluslos, hindi pala si House Speaker eh. Tambaluslos ka daw, Sara. Sabi ni Arturo Las Cañas yan, hindi galing sa akin yan. Ayan, kita mo naman, kaninong noo yan. Maraming salamat, Shera Alpha. Maraming salamat po sa yung super sticker. Thank you so much. Di ba? Pangulong Bongbong Marcos, wag ka daw magtiwala kay Digong. Halimaw daw yan. At kay Sara Duterte na tambaluslos. Naku, tambaluslos ka pala, Day eh. Ito, Day, anong masabi mo dyan, Day? Ayun, Arturo Las Cañas yan, Day. Tambaluslos ka daw. Naku.
Oh, 'di ba? Mura-mura mo si BBM, si Lisa at si Martin. Ngayon tinatawag ka tambaluslos ni Arturo. Ring miyembro ng orihinal na Davao Death Squad na si Arturo Las Cañas sa gitna ng mga birada ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos. Humarap si Las Cañas sa media mula sa di binanggit na lugar sa labas ng bansa kung saan natapos na ang pre-trial investigation sa kanya ng International Criminal Court Office of the Prosecutor. 186 pages daw ang kanyang affidavit at may binigay pang notebook na naglalaman ng lahat ng nalalaman niya sa mga pagpata. Nako, 186 pages daw at meron pang notebook na nalalaman ni Arturo Las Cañas. Siguro nandun na yung mga skits kung saan nila nilibing, sino yung pinatay, saan nila dinala, paano nila pinatay, paano inutos. Kasi kung naalala ninyo, kahapon lang sa ating vlog, nilabas na merong 8,565 pages na mga handwriting, no? Handwriting evidence at kasama pa doon yung 15 hours na video footage sa mga tinigi. Nako, sabi ko nga sa inyong lahat, kahit pa pastor ang kasama ninyo, tambaluslus pa rin pala kayo. Wala talaga mga kababayans. 181 pages, may notebook pa. Kasali na doon yung 181 ni Arturo Las Cañas sa 8,500 handwriting. Napakadami. Sure bull si Digong, mabubulok sa loob ng ICC facility. Sabi ko sa inyo, ito pa. Na iniutos umano ng dating Pangulong Duterte, maging mga alegasyon laban sa mga anak nitong sina Vice President Sara at Congressman Pulong Duterte. Tinanggap ito ng Office of the Prosecutor as exhibit. Exhibit daw. Mga graph na ginawa ko about the DDS in anti-crime task force, Genius Crime Task Force, and Nako, meron daw siya mga nilagay na graph doon, mga graphing. Yung mga skits kung sino-sino yung mga kasali doon sa War on Drugs at sa AGK ni Digong. Nako, aabangan pa ninyo mga kababayan, marami-rami pa ang sangkot at madadamay nito. Sa lahat po ng sangkot sa AGK at War on Drugs ni Digong, mga kababayan, sinulat na daw ni Arturo Las Cañas yung mga graph, yung mga kunik-kuniktado kung sino-sino doon. Naalala ninyo, pag nanood kayo ng movie, di ba nilalagay sa pader, ito yung head. Tapos may, dito, may sinulid. Ito naman yung kabila. Ito naman yung mastermind. Ito naman yung ganon. Di ba may mga ganon-ganon? Sinulat daw. At nagawa daw ng graph itong si Arturo Las Cañas. Nako. At take note mga kababayan, si Arturo Las Cañas pa lang ito. Wala pa si Edgar Matubato. Nako, matrix ang tawag dyan. Ngayon, kung sino ang nilagay ni Arturo Las Cañas sa kanyang matrix doon sa ipinasa na ebidensya sa International Criminal Court, nga, magsitago na kayo mga demonyo at mga tambaluslos. Nako, eto na. So, posible ba na si Sara Duterte isa sa mga damputin ng ICC? Nagtatanong lang po. Nagtatanong lang. Hala ka mga kababayan. Si Garma nga, nag-asylum na sa Amerika. Nako, DDS Carnage daw. War on Drugs. Sabi ni Arturo Las Cañas. Nako, mga kababayan. Naging mayor. Ang naging mayor si Sara Duterte. Ayon kay Las Cañas, kasunod ng mga pag-usisa ng media sa mga riding in tandem sa Davao City na pumapatay noon at walang nag-iimbestiga, nilikha ni Sara Duterte nang siya nang naging Davao City Mayor ang Oplan Siya nga. Nako, yun dang mga riding in tandem na bumabarel, mayor na daw si Sara noon, pero walang nag-iimbestiga sa mga bumabarel. So si Sara daw ang pasimuno ng Oplan Tukhang. Nako, Blowing Eagle, Miguel shout out. Nako, patay ka dito, Inday. Talagang itim ang Pilipinas. Itim ang munay niya. Ahaba ng baba niya. Iba to si
well, inappoint niya si Bato de la Rosa as Chief of Police ng Davao City. Sinabi sa akin ni Bato de la Rosa na nag-craft sila ng panibago ngayong extrajudicial killing na campaign against illegal drug, in which is Tok-Tok Hangyo, meaning Tukhang. mga target personalities illegal drug, labi na ang mga, lalo pa ang mga gumagamit ng shabu at saka nagbibinta. Sabi niya, kinapan ninyo, unya, ilubong ninyo ang target para ang kaso, missing person lang. Tinanong si Las Cañas kung Nako, yun daw ang utos. Hanapan ninyo, patayin ninyo, ilibing ang target para missing person lang. Isa yan sa mga testimony noong January 31, 2024 ni Arturo Las Cañas sa pamamagitan ng GMA News. Ganyan sila kasama. Ganyan sila karimari-marim, kagimbal-gimbal. Swak sa matrix chart dyan si Sara at Bato at si Bongga. Naku, sabi ko sa inyo mga kababayan, kabahan ka na. Kung sino man ang nasa matrix na graphing na sinulat ni Arturo Las Cañas at pinasa sa ICC, magtago ka na. Pero tandaan mo, si Alice Go nga nahuli, kayo pa kaya? Maliit lang ang mundo. Naku, ito ang sinasabi ko sa inyo mga kababayan na the downfall of Duterte's family. The downfall. Kabahan ka na. Biruin mo, utos daw ni Bato, patayin, ilibing, para missing person na lang. Nako. sa tingin niyang napatay sa tukhang sa Davao noon. Sa Laod Quarry lang po, sa estimation ko lang. Laod Mayroon Quarry. po mga more or less 3,000. Pero ang total damage Sa Laod Quarry pa lang daw na pinapapatay ni Digong na itinapon nila Arturo Las Cañas, nasa more or less 3,000 na daw ang kanilang itinapon doon sa Laod Quarry. Na iniimbestigahan din ni Senador Laila de Lima yan. Sa Laod Quarry pa lang yan, 3,000 na katao. So hindi pa kasali doon yung pag-upo ni Digong na 3 to 6 months, 5,000. So napaka-imposible talagang hindi aabot ng 30,000 ang patay. Yung confidential fund nga ni Sara, ang daming pangalan pero walang record. Baka yun yung mga pinapatay ha. Baka yun yung mga pinapatay sa Laod Quarry, yun yung ipinangalan ni Sara sa confidential fund kasi hindi mo na talaga mahanap. Paano mo mahanap kung patay na? Missing person nga eh. Mahilig sila sa missing. Oy, magti 10,000 live viewers na tayo. Maraming salamat po sa inyong lahat no sa ating live viewers dyan. Oh, like po kayo. Pantay po natin yung like. Share na din. Nako. patay sa Davao City, yung nakita at saka yung missing, more or less 10,000. Nako. Iwalay pa raw yan sa pinapatay sa pinalawak. More or less 3,000 yung pinatay. Pero ang estimated talaga 10,000. Hindi pa yan kasali, mayroon pang ibang tapunan. Nako, sabagay ang Davao medyo malaki-laki. Meron daw iba pang tapunan. Bukod sa Laod Quarry, may isa pa. Nako, talagang sasabit kayo dito. Tukhang kinalaunan. Separate pa Metro Manila. Si Parit pa ang Metro Manila. Wala. Nag-imbestigar ba yan? Wala. Si Vice President Tambaluslos, Sara? No. Tambaluslos ka daw, Sara, Kung mga nakapot na pangandoy. Sinisikap ng GMA Integrated News sa makuhang panig ni Vice President Duterte sa mga sinabi ni Las Cañas. Pero nauna na siyang nagsabi na maraming salamat kay Ma'am Arlene Fabular. Ang sabi niya, Ken, pa-shoutout naman kay Jude Anthony Abelgas. Ayun, mega love shoutout po Ma'am Arlene Fabular sa iyong super chat. At mega love shoutout po kay Jude Anthony Abelgas. Maraming salamat po. Magti 10,000 na tayo. Like naman. Paantay po natin yung like. minsan daw ay hindi naiugnay ang kanyang pangalan sa umano'y Davao Death Squad sa mga taon na nagsilbi siyang Vice Mayor at Mayor ng Davao City. Pero nang mahalal daw siya bilang bise, bigla na lang daw nagkaroon ng testigo laban sa kanya at kasama na siya sa mga akusado sa ICC. Sabi niya, hindi niya kailangan ng death squad para sa mga bagay na kaya niyang gawin. Handa raw siyang harapin ang anumang akusasyon laban sa kanya.
Hindi na kami maniniwala diyan, mga kababayan. Maunok Hindi na kami maniniwala diyan na hindi siya kasali sa Davao Death Squad. Bakit? Nagawa nga niyang magkausap ng killer eh. Ano ang sabi niya? Meron akong nakausap na killer. Pag ako pinatay, patayin niya si Bongbong Marcos, si Lisa Marcos, at si Martin Romualdez. So napaka-imposible na hindi siya kasali dito sa Davao Death Squad at sa tukhang-tukhang kung mismong ang presidente, meron na siyang nakausap na killer. So presidente pa nga lang eh. 'Di ba? No joke pa ha? No joke. No joke. Hindi kami maniniwala diyan sa sinasabi ni Sara na hindi siya kasali at wala siyang kaugnayan diyan at sa Davao Death Squad kasi hindi daw niya magawa yan. Kasi hindi na patayin si BBM, si Lisa at si Martin. So sino pa maniniwala sa kanya diyan? minsan daw ay hindi na iugnay ang kanyang pangalan sa umano'y Davao Death Squad sa mga taon na nagsilbi siyang Vice Mayor at Mayor ng Davao City. Pero nang mahalal daw siya bilang bise, bigla na lang daw nagkaroon ng testigo laban sa kanya at kasama na siya sa mga akusado sa ICC. Naku. Sabi niya, hindi niya kailangan ng death squad para sa mga bagay na kaya niyang gawin. Handa raw siyang harapin ang anumang akusasyon laban sa kanya, pero haharap lamang siya sa isang Pilipinong hukom at sa Pilipinong korte lamang. Sa Pilipinong korte lang daw siya haharap, hindi daw sa banyagang hukom. ICC nga maghuli sa'yo. Di ba? Nako. Vince Giano ni Duaza, mega love shoutout po. No? Thank you so much po. And kay Arisha Moments, ayan, mega love shoutout at kay Mami Amalais. Di ba? So, magti 10,000 live viewers na tayo. Like. Pantay po natin yung like, mga kababayan. Padamihan po natin yung like. Thank you so much po. Nako, mga kababayan, ayaw daw ni Sara humarap sa hukom ng banyaga, kundi sa Pilipinong hukom lang daw siya haharap. Ano naman ang masasabi dito ni Arturo Las Cañas? Dagdag alegasyon naman ni Las Cañas kay dating Pangulong Duterte, may hawak umano itong mga Shabu Laboratory sa Davao Region. Luloko mo mga Pilipino. Anong ginawa mo? Drug war? Anong drug war? Ikaw ang drug lord. Pinapapatay niya sa grupo namin ni Espiopo Bin Laud yung 11 Chinese workers and chemist ng Davao Shabu Laboratory at ng Barangay Obrero. Si Mayor Duterte naman ang in charge. Sabi ni Las Cañas, anong pinagsasabi mo? May padragwar ka pa, pinagluluko mo yung Pilipino. Ikaw nga yung nagmamay-ari ng mga Shabu Laboratory sa Davao Region. Pinapapatay mo sa amin yung 11 Chinese. Naku, pati mga chemist. Para hindi makapagsalita. Ayan na. Paniwalaan nyo si Arturo Las Cañas kasi nakulong si Digong. Di ba? Naku, mga DDS. Sabi ko sa inyo, maniwala na kayo sa mga ganitong usapin. Kasi kung hindi totoo, hindi sana makulong si Duterte. Bakit nakulong si Digong? So, ibig sabihin, totoo nga ito. Sara will be the next. Aarestuhin ng ICC? Nagtatanong lang. Naku, mga kababayan. Eto na nga. Kagimbal-gimbal. Katakot-takot. At karimari-marim. Di ba? So yun lang mga kababayan, yung patungkol dyan. Dito naman tayo sunod. Kay OG Diaz at kay Camille Villar. Naku po. Sara, ICC is coming. Hindi ka matutulungan ni Aimee. Paniwala ka sa akin. Sara, hindi ka matulungan ni Aimee. Sabi nga ni Digong, ganyan naman ang mga tao eh. Kapag nasa kagipitan ka, wala kang kaibigan. Si Sal Panelo lang ang sumama sa kanya at si Midyal Dia. Inasaan pala yung mga matatapang noon? Philippine court lang daw siya haharap, hindi sa korte ng mga banyaga. Ang problema nga, andoon na yung tatay mo, sumunod ka na para wala na problema. Dito naman tayo kay OG Diaz, mga kababayan, at kay Camille Villar. Ito, matindi ito. Ito yung magpapatalo talaga